Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung sa tanong ng ating isang sisi natin na ang sabi niya is ex-abroad siya, parang 6 years siya sa Saudi, and then kung kailangan pa daw ba ang diploma pag nag-apply dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Ngayon, so chinat ko yung contact na agency ko dito sa Singapore na may 2 months salary lang plus ikaw yung ano ng tawag doon, medical mo, tawag doon, TESDA mo, tsaka OWAT, PIDOS mo, ganun. Ikaw maggagastos nun pag yung mga kailangan i-process sa Pinas. Pero 2 months salary deduction ka lang. So, mas mura pa rin yun, guys. Kung ako yung tatanungin, kung may budget lang kayo, mga less than 10K, ano na yun na yun yung magagastos nyo lang sa Pinas. Unlike kung lahat sasagutin ng agency dito sa Singapore, minsan, mga 2.5 months, 3 months, 4 months yung salary deduction. So, ang laki. Kasi nagre-rate ang salary dito sa more or less 25K din. Wala pa dun yung day off. Pagka binayaran pa yung day off mo, mas lalaki yung sweldo mo. So, yun, parang kung ako yung tatanungin na mas gugustuhin ko na ako na lang gumastos ng sa Pinas kasi magkano lang naman yung total nun pagka kumaga pinaka-total ng TESDA o PIDOS, mga ganyan na yan, medical, compare mo talaga sa agency lahat ang sasagot kasi mas malaki ang salary deduction. So yun, kaya nire-recommend ko talaga yung Universal Employment Agency kasi mababa talaga, guys. Isa sila mababa ang salary deduction. So yun, so tinanong ko, nag-chat ako sa kanila, tapos tinanong ko yung concern ng isang sisi natin kasi mahirap kasi lang, guys, ang tawag doon, wala talagang pagbabasihan na agency. Kumbaga, mahirap yung magsariling conclusion tayo. Mas maganda talaga na meron talagang legal na agency na pagtanungan natin. Hindi lang bali parang sabi-sabi ko, ganyan-ganyan. At least sa kanila talaga nanggaling to, guys. Yung ang tinanong ko kasi kung paano yung ganon, kung kailangan pa ba ng diploma, high school diploma pag nag-apply dito sa Singapore, at ang sagot niya is pagka first time na mag-apply dito sa Singapore, kahit ex-abroad pa man siya pero nasa ibang bansa siya, basta first time niya mag-apply dito sa Singapore, kailangan po talaga ang high school diploma kasi yun po ay isang requirements ng MOM para tayo ng SIP or yung Settling In program na tinatawag. Yun talaga ay requirements talaga yun na ng mga helper. So yun, kaya kailangan. But kung kayo po ay ex-Singapore na, kumbaga katulad ko, halimbawa umuwi ako sa Pinas, tapos nagpahinga ako ng konti, tapos gusto ko ulit nagbago yung isip ko, mag-apply ulit ako sa Singapore, hindi na nila ako hihingian ng high school diploma kasi ma-record na ako sa MOM o sa Ministry of Manpower. So yun, para lang yun sa mga first timer na mag-abroad. So yun, guys, ngayon kung wala kayong hawak na diploma, pwede nyo maging open kayo dun sa agency ko ano yung mga dapat gawin, ganun, at pwede yun kasi may mga tie-up sila agency sa Pinas. Pwede nyo kausapin yung tie-up agency nila sa Pinas. Basta, guys, as long as kayo talagang nakapag-graduate talaga kayo ng high school, hindi yung sabi-sabi lang, talagang totoong nag-graduate kayo ng high school. So yun, para sasabihin nila sa inyo kung ano yung mga possible na pwedeng maging solution sa problem nyo kung hindi nyo nahawak yung diploma nyo, kasi minsan diba sa tagal na rin ng panahon, at saka minsan kasi may mga calamities. Alam naman natin na sa Pinas talaga yung calamities is sobra talaga. So yun, minsan nababaha, minsan basta pwede nawala or something,